Hello mga ka-J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video at sa video na to, i-review natin itong Oppo A92. So tara mga ka-J-Vlog, check natin. Shoutout kay Francis Orillo, kay John Viray, kay Yours TV, kay Stephanie Gaming, kay Junjun Bakay, kay Lawrence Dolendo at kay M Gaming. Maraming salamat mga ka-J-Vlog sa suporta. Si Oppo A92 ay na-release dito sa Philippines noong June 2020 na merong official price na 15,990 pesos or almost 16,000 pesos, na merong 8GB RAM at 128GB ang kanyang internal storage. Pero ang maganda naman dito sa smartphone na to, nag-price drop na siya nung September 2020. Makukuha nyo na lang siya sa halagang 13,990 pesos or almost 14,000 pesos. So less 2,000 pesos na siya ngayon. And dito sa ating review, titingnan natin kung sulit ba itong smartphone na to. So share ko lang sa inyo yung mga nagustuhan ko dito sa Oppo A92. Number 1, meron na siyang punch hole display. So mas nagustuhan ko nga yung mga design ng mga smartphones ngayon, yung kanilang front camera nasa upper left corner na. So hindi na siya ganun kasagabal compare sa mga ibang smartphone na yung front camera nila nasa gitna or merong notch display. So mas better na yung display na itong si Oppo A92 kasi na-achieve na rin nila dito ang full view display. Number 2, sa RAM at internal storage, mataas naman. Meron siyang 8GB RAM at 128GB ang internal storage. So sa ganyang RAM, expect nyo na maganda rin si Oppo A92 sa multitasking at marami na rin kayo malalagay sa kanyang storage. Number 3, meron siyang dual stereo speakers. So malakas yung speaker na itong si Oppo A92 and na-try ko na yan mga ka-J-Vlog, at ang maganda nga dyan, dual speaker siya, kaya pag naglalaro kayo, no need to worry kahit na matakpan nyo yung isang speaker niya sa baba, hindi naman magdi-distort yung sound dahil meron pa siyang isang speaker sa earpiece. So mas ma-enjoy nyo na yung listening experience dito sa Oppo A92 dahil maganda ang kanyang speakers. Number 4, capable siya ng 4K video recording. So maganda rin yung camera netong si Oppo A92 pag magbablog kayo dahil mataas ang kanyang i-offer sa inyo na video resolution. And makakashoot naman na kayo ng maraming 4K videos dito dahil mataas naman ang kanyang storage. Number 5, sa battery, mataas naman ang battery capacity niya, nasa 5,000 mAh. Kaya maganda rin eterno yung mataas na battery capacity niya pag naglalaro kayo. Matagal din naman siyang ma-lowbat. Number 6, capable siya ng 18W fast charging. So very convenient na rin mag-charge dito sa Oppo A92 kahit na malaki ang battery capacity niya. Mabilis din naman siya mag-full charge. And ang pinaka-last is sa design. Maganda rin naman ang design na mo-offer na itong si Oppo A92. Nagustuhan ko rin yung kanyang gradient color. Tapos meron ding effect ang kanyang back cover pag tinitilt natin sa light. Nakot niya rin yung aking attention pagdating sa kanyang design. So yun lang mga ka-J-Vlog yung mga nagustuhan ko dito sa Oppo A92. Sana po nakatulong po sa inyo to kung nagde-decide kayong bumili nitong mid-range phone ni Oppo. So next naman, pag-usapan natin yung design at yung build quality nitong si Oppo A92. So yung kanyang back cover ay gawa sa plastic material and meron siyang glossy finish. Expect nyo pag ganito ang finish, prone siya sa mga fingerprint smudges at nagkakaroon na tayo dito sa Oppo A92 ngayon. At since plastic siya, prone din siya sa mga micro scratches. Kaya ingat-ingat din dito sa back cover nitong si Oppo A92 nyo. Kung ako sa inyo, lagay nyo muna si Marine Jelly Case dito para ma-protectionan siya out of the box. Tapos ito yung nagustuhan ko dito, yung kanyang effect sa kanyang back cover. Ayan, diba? Maganda rin. Ayan diba? So pagdating sa design, nagustuhan ko naman si Oppo A92. At meron din pala siyang gradient color. Pagdating naman sa frame, meron siyang matte finish at gradient color din. Tapos sa right side, nandito ang kanyang power button / fingerprint scanner. Sa taas, wala tayong makikita. Sa left side naman, nandito ang kanyang SIM card slot at ang volume rocker. Sa baba naman, nandito ang kanyang 3.5mm headphone jack, microphone, USB Type-C port at speaker grills. And yung speaker niya pala ay dalawa. So isa sa baba at isa sa earpiece. Sa likod naman, nasa upper left corner yung kanyang quad rear camera. And pagdating naman sa display, meron siyang punch hole display. So full view na tayo dito sa Oppo A92. So ayan yung kanyang camera. Diba? So mas gusto ko yung ganitong display ng mga smartphones compared sa notch display. Si Oppo A92 ay merong quad rear camera. Yung main camera niya ay merong 48 megapixel
f1.7 aperture, meron siyang 8 megapixel ultra wide na merong f2.2 aperture, 2 megapixel black and white camera na merong f2.4 aperture, at 2 megapixel depth sensor na merong f2.4 aperture. Meron siyang LED flash at capable siya ng 4K video recording. Sa front camera naman, meron siyang 16 megapixel f2.0 aperture na capable ng Full HD 1080p video recording. Video sample rear camera of the Oppo A92. Ang pinaka-max resolution na kaya niya is 4K resolution na 30 frames per second. Pero itong ginagamit natin is Full HD 1080p at 30 frames per second. Ayan. Malinaw din, no? Nice. Video sample ultra-wide camera of the Oppo A92. Ang pinaka-max resolution niya is HD 720p at 30 frames per second. Ayan. So, HD rin naman siya. At malaking tulong talaga tong ultra-wide eh. Ayan. Mas nagiging wider pa yung frame nyo. Okay. Video sample front-facing camera of the Oppo A92. Ang pinaka-max resolution niya is Full HD 1080p at 30 frames per second. Ang linaw din ng front camera nito. Okay na okay din pang vlog. Sa display, meron siyang 6.5 inches IPS LCD display na merong resolution na Full HD Plus 1080 by 2400 pixels na merong 405 pixels per inch. Meron siyang 20 by 9 aspect ratio and meron siyang punch hole display. Sa OS, meron siyang Android 10 with ColorOS 7.1. Sa chipset, meron siyang Qualcomm Snapdragon 665. Meron siyang octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.0 GHz. Sa GPU naman, meron siyang Adreno 610. Meron siyang 8GB RAM at 128GB ang kanyang internal storage. And expandable naman ang kanyang storage via micro SD card. Meron siyang USB Type-C port at dual stereo speakers na siya. And dalawang kanyang biometrics, face unlock at fingerprint scanner. Sa battery naman, meron siyang 5,000 mAh non-removable battery with 18-watt fast charging. So, explore natin yung camera app nitong si Oppo A92. Okay, nandito ngayon tayo sa photo mode. Tapos may mga icons tayo sa taas tulad na lang ng flash. Meron din siyang HDR mode. Tapos ito yung maganda sa kanyang camera app, yung dazzle color. So, pag naka-on yan, mas nagiging vibrant pa at gumaganda pa yung color accuracy ng mga photos nyo. Kumbaga, mas binubuhay niya pa yung kulay. Kaya parati kong ino-on yung dazzle color. Tapos, meron tayong filters dito. And sa settings, ayan. Kung gusto nyo maggamit yung 48 megapixel na rear camera ni Oppo A92, pumunta lang kayo dito at i-on nyo ang 48 megapixel mode para magamit ang full potential ng 48 megapixel niya. Meron tayong timer dito sa katabi at yung kanyang aspect ratio. Sa settings naman, dito natin ma-on ang kanyang watermark, yung meron tayong phone model sa baba ng ating mga photo. Ayan, watermark. Meron din siyang AI scene recognition. Sa video resolution, yun nga, ang pinaka-max na kaya niya is 4K resolution at 30 frames per second. Tapos, meron din siyang beauty mode sa photo mode. Ayan. Sa video naman, ayun, yung sinabi ko nga sa inyo kaninang resolution, 4K resolution ang pinakamataas. Meron din siyang night mode for low light shots. Okay, portrait mode. Ito yung nagbibigay ng background blur sa ating mga photos. At dito natin magagamit yung isang camera lens na yung depth sensor. Tapos sa more, meron tayong expert mode sticker, Google Lens, panorama, time-lapse, at slow-mo. Para naman ma-activate ang kanyang macro lens. Since itong si Oppo A92 ay wala talagang dedicated na macro lens, meron naman yan sa kanyang camera app. Pag 10 times nyo yung kanyang zoom, ayan, ma-activate yung macro lens. Ayan, nag-macro lens na siya. So, di ba okay lang kahit wala siyang dedicated na lens for macro shots. Para naman ma-activate ang kanyang ultra-wide.
So, sa tabi lang yan ng 1x sa left side. Ayan, ultra wide na tayo ngayon. Okay, ganon. Nandito tayo ngayon sa photo mode. Meron tayong flash, HDR mode, filters, and yung settings. Timer at yung frame. Sa video naman, ang pinaka-max sa resolution niya sa front camera is Full HD 1080p at 30 frames per second. Tapos ang maganda dito sa video camera niya, pwede natin i-on ang beauty mode. Okay, di ba? Mas popogi pa tayo lalo sa ating mga videos. Sa photo naman, syempre meron tayong beauty mode dyan. Ayan, pwede natin pasmooth ang ating mga face para mas pumogi pa lalo. And meron tayong portrait mode for background blur. So yun lang mga ka-J-Vlog, yung camera app ni Oppo A92. Biometrics test tayo. So unahin muna natin yung kanyang fingerprint scanner. So pagdating sa fingerprint scanner, fast and accurate naman siya. Next naman is face unlock. So pagdating sa face unlock, fast and accurate naman siya. Tapos pag mag-scan kayo ng face, may animation din yung kanyang front camera. Ayan. Diba? Astig din. Next naman, speaker test tayo. So magpe-play ako ng vlog ko. Natin itong Starbucks 2021 Travel Organizer. So tara mga ka-J-Vlog, check natin. Christmas season na naman at meaning yan, season na rin ng Starbucks planner at organizer. So kung i-rate ko ang kanyang speaker, 1 ang lowest, 10 ang highest, ang score ko dito ay nasa 9.5. So maganda talaga pag dual speakers ang inyong smartphone kasi mas pinapalakas niya pa yung sound quality ng smartphone nyo. At yun nga, kahit na matakpan nyo yung isang speaker niya, hindi siya magdi-distort dahil meron pa siyang isang speaker. So pagdating dito kay Oppo A92, malakas naman ang kanyang speaker at maganda ang kanyang bass quality. So, boot up test tayo dito sa Oppo A92. Start tayo in 3, 2, 1. So, nag-open siya ng 35.94 seconds. Benchmark test tayo dito sa Oppo A92. Ang gagamitin natin is Antutu benchmark. Start tayo. So ito yung score ni Oppo A92 sa Antutu benchmark, 182,446. Battery test tayo dito sa Oppo A92. So maglalaro tayo ng 30 minutes, tingnan natin kung ilang battery percent ang mababawas. At ang una nating lalaruin is Mobile Legends. At ito ang ating settings. HD mode naka-on, high frame rate mode naka-on, ang graphics natin nasa ultra, naka-on ng outline at shadow. At naka-full download na yung resources dito. So start tayo sa battery test. Nag-start tayo sa battery percent na 99%. Clear up lanes. 30 minutes. Mga ka-J-Vlog, 30 minutes na. Tingnan natin kung ilang battery percent na lang natira. So, may natira na lang na 87% sa 30 minutes sa paglalaro dito sa Oppo A92. So, 12% ang nabawas. At ang gamit nga natin is 4G mobile data. At naka-full brightness tayo. So pagdating sa gaming performance na itong si Oppo A92, na-game test ko na itong smartphone na to. Handle niya naman yung mga tinest kong heavy games in high settings pa nga. Lalo na nung naglaro ko dito ng ML at LOL Wild Rift. Smooth naman yung dalawang laro na to dito sa Oppo A92 at wala akong na-experience sa any frame drops or lag.
Tapos, ang maganda pa nga sa LOL Wild Rift, playable siya dito sa Oppo A92 in 60 frames per second. Pero yun nga lang, pagdating sa Genshin Impact, napansin ko, nakaset na tayo sa lowest settings. Pero nakaka-experience ako ng frame drop from time to time. So, para sa akin, since mid-range phone itong si Oppo A92, nakita ko naman, kaya niya rin mag-run ng mga heavy games in high settings. Tapos yun nga, maganda pa dito sa smartphone na to, mataas ang kanyang RAM at ang internal storage. Siyempre, alam niyo naman, pagdating sa gaming, malaking tulong talaga sa smartphone pag meron tayong mataas na RAM at siyempre storage. So, sa kanyang storage, marami naman kayo malalagay na games dyan kung gamer kayo. So, para sa akin, pwede na rin pang gaming itong si Oppo A92. So, yan mga ka-J-Vlog, Christmas season na. At kung hindi pa kayo nakakapag-decide kung anong smartphone ang bibili nyo at ang budget nyo ay nasa mid-range level, consider nyo na rin tong si Oppo A92. Magandaan din naman ako sa smartphone na to dahil okay rin siyang pang gaming, tapos maganda rin naman ang kanyang camera performance dahil capable nga siya ng 4K video resolution. Tapos okay din yung kanyang screen size, malaki, nasa 6.5 inches. Tapos punch hole display na siya. Overall, nagustuhan ko naman tong si Oppo A92. So, perfect to sa mga consumer na mahilig sa photography at syempre sa gaming. So, perfect nga siya pang gaming dahil mataas ang kanyang RAM at ang internal storage. Tineroon pa na malaking battery capacity, tapos fast charging pa. And bagay rin si Oppo A92 sa mga millennials dahil maganda ang kanyang design. Pwede nyo siyang pang RAM pa. At kung naghanap kayo ng Oppo A92, maglalagay po ako ng link sa description kung saan ba mabibili itong magandang mid-range phone ni Oppo.